Hello mga ka-wonders! Nandito na naman tayo sa Russia vlog natin part 2. First stop natin, dito sa Russia, St. Petersburg. Alam niyo ba, even with everything happening in the world, dito sa city, normal pa rin ang atmosphere. The streets are lively, the locals go about their daily lives, and the tourists like us can still enjoy the beauty of this historic city. St. Petersburg is often called the cultural capital of Russia. Sa part 1 ng Russia tour ko, pinakita ko sa inyo ang Church of the Savior on the Spilled Blood. Sobrang iconic and colorful nung onion domes nila. Parang nasa fairy tale ka. Kahit may mga part na nire-renovate, I'm still amazed with the colorful. Church of the Savior on Spilled Blood is currently function as secular museum and church at the same time. Ang church na ito ay pangalawa sa pinaka-largest collection ng mosaic in the world dahil meron tong 7,065 square meters of mosaic. Sobrang ganda talaga sa loob. Of course, hindi mawawala dyan ang mosaic of Christ, the Pantocrator. Dun mismo sa central na dome. Ang structure na to is constructed between 1883 hanggang 1907 at isa ito sa pinaka-major attraction dito sa St. Petersburg. So pag pumunta ka talaga sa Russia, huwag mong i-skip ang Church of the Savior on Spilled Blood. Naglakad-lakad kami sa Nevsky Prospect dito sa St. Petersburg. Ito yung pinaka-heart ng city. So, ang daming mga shops, cafe, mga beautiful architecture. Kahit saan ka tumingin, ma-amaze ka sa pag-preserve nila ng beautiful structure. So, sa paglalakad namin dito sa Nevsky Prospect, makikita rin dito yung Kazan Cathedral. Itong cathedral na to ay inspired by the St. Peter's Basilica in Rome. Napaka-grand na mga columns niya. And this cathedral is dedicated to Our Lady of Kazan, isa sa venerated icons ng Russia. Dito rin nakalibing si General Kutuzov, ang Russian hero na lumaban kay Napoleon. This cathedral is constructed during 1800 and after 11 years, it is completed. Yung main hall, kamukhang-kamukha talaga ng St. Peter's Basilica in Rome. Parehas na parehas sila. Mga ka-wonders, kung napapansin nyo, parang kung anong oras lang, no? It's already 8 o'clock in the evening. Pero dahil nga summer, kapag pupunta ka sa Russia ng summer, like from June to August, mararanasan mo yung tinatawag nilang white nights. Dito, hindi halos lumulubog yung araw. The days are very long. And the nights stays bright. Like, imagine, 10 p.m. na, pero parang hapon pa rin yung kalangitan. Pero so far, yung weather maganda talaga kasi nasa 15 to 25 lang naman siya, kaya perfect for walking. Or kung gusto mo mag-river cruise, hindi sobrang init, hindi rin sobrang lamig, just right to enjoy the beauty of the city. And of course,
aside sa beauty ng Russia, nag-offers din to ng sobrang daming foods. Iba-iba. Like, merong European, Asian, actually maraming ang mga Japanese restaurant eh. And the people are still warm and welcoming. The vibe is still calm. Parang you can still feel the blend of old history and a modern life. Ganun yung peg dito. Hindi naman nakakapagod maglakad kasi maganda naman yung weather. At the same time, buhay na buhay pa rin yung street. Yun nga lang, nagko-close na talaga sila yung mga establishment ng 7 o'clock. May mga restaurant na hanggang midnight pa siya. Of course, there's mga bar and resto pa sa gilid-gilid. Kaya buhay na buhay pa talaga. Maganda naman yung mga ilaw sa labas, hindi ka matatakot. Sobrang welcoming ng mga tao. Lalakad na tayo papunta sa may Hermitage Museum. Of course, isa sa pinakamalaking art museum sa buong mundo. Dahil meron itong mga 3 million art collection. Sobrang dami. Hindi matatapos yung isang araw mo para lang titigan lahat ng mga collection nila. And fun fact guys, ang Hermitage ay tinatag ni Catherine the Great noong 1764. So, nagsimula siya sa pagbili ng mga higit 200 paintings mula sa Europe. Pero eventually, lumaki ito ng lumaki hanggang sa maging isang pinakamalaking collection sa buong mundo. Kaya habang naglalakad ka sa galleries, para lang makikita mo talaga yung vision niya, yung vision mismo ng isang empress na mahilig sa arts and culture. Ang State Hermitage Museum is situated siya sa tinatawag nilang Palace Square, which is consist of 6 buildings. Kasama na rin doon yung former Imperial Winter Palace. So, ito ay located mismo doon sa River Neva, dito sa St. Peter's Square. So, balik ulit tayo sa collection size ng Hermitage. No? Ang Hermitage is possessing approximately 3 million works of art, including paintings, sculptures, archaeological finds, and other historical items. So, over 60,000 items are displayed sa 1,000 rooms, illustrating history of human culture. So, imagine mo kung ganun kalaki yung papasukin mo, kahit isang room, ilang arts ang makikita mo doon. Sobrang laki talaga, sobrang ganda. Grabe kagaling nung preservation nila ng museum na to. Siyempre, dahil nandito na tayo ngayon sa may Palace Square, hindi natin palalampasin ang Winter Palace. Ito ang former residence ng mga Russian Empire and Empress. During 1700 hanggang 1900, ito ang tinatawag nilang House of Romanov. So, yung mga previous emperor, dito talaga sila nakatira. But now, ito na ay parte na siya ng Hermitage Museum. Meron itong 1,886 doors, 1,945 windows, at 1,500 rooms. Imagine that. At ang nakakapagod na 117 staircases. So, ang founder ng palace na to is si Empress Elizabeth of Russia. During the construction, hindi niya na siya naabutan before the completion. So, ang style nito is tinatawag nilang Elizabethan Baroque style, known as the lavish decoration. No? Ang palace ay nagsisimbol ng grandeur and opulence of the Russian Empire. Kanina, habang naglalakad tayo papasok dito sa may Palace Square, sa left namin, nadaanan natin yung St. Isaac Cathedral. Hindi na tayo nagkaroon ng chance na mabisit siya kasi gabi na rin, sarado na siya, nagko-close siya ng 6 p.m. So, from there, dun sa na-videohan namin, makikita mo talaga yung kung saan siya famous, yung gold-plated dome niya.
By the way, ang St. Isaac Cathedral is nagpa-function na lang siya ngayon as museum, but sometimes ginagamit nila for church services dito sa St. Petersburg. So, St. Isaac Cathedral is dedicated to St. Isaac of Dalmatia, ang patron saint ni Peter the Great. Because Peter the Great was born on the feast day of St. Isaac of Dalmatia. Kaya yun ay naging favorite niyang saint. Para sa kanya, dinededicate niya tong St. Isaac Cathedral. Hindi na tayo masyado nagpunta doon kasi yun nga, sarado na siya. So ngayon, pabalik na tayo papunta doon sa hotel. Madadaanan natin tong Alexander Column. So, dahil nasa center siya ng Palace Square, itong Alexander Column is designed by Auguste de Montefrad. This red granite column is the tallest of its kind. Meron itong 47.5 meters high. So, yung western side naman, doon naman yung open papunta sa Admiralty Square. So, nandun yung mga Grand Suite dito sa may St. Petersburg Square. So, pabalik na tayo. Ganyan pa rin yung liwanag pa din. Hindi pa totally dumidilim. Actually, kagabi, nung dumating kami, parang between 12 midnight hanggang 3 a.m., doon lang siya dumidilim. So, 4 o'clock is parang 6 in the morning na siya. So, very long lang talaga yung liwanag. So, ganito pala pag June to August. Meron tayong white nights. So, nandito na tayo ngayon dito sa may hotel. Di naman tayo masyadong napagod. At the same time, nakapag-dinner na din tayo. So, yung hotel para siyang lumang museum. Hanggang second floor lang siya. Yung pagka-structure niya, wood at saka concrete. Pag makikita mo yung pinaka-hall papunta dun sa may mga rooms, lahat ng walls, marami siyang mga paintings. So, ang Russia talaga nagsisignify siya talaga sa art and culture. Ma-amaze ka kasi para kang wala sa hotel, para kang nasa loob ng museum. So, maganda naman yung labas niya. Meron siyang garden, maraming puno. At yung katabi nitong hotel na to is St. Catherine Church. So, mismong tabi namin yun. So, guys, sa part 3 ng Russia tour na to, i-highlight ko naman sa inyo yung pag-visit namin sa Peterhof Palace. So, see you on my next vlog. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification button kung nagustuhan nyo ang mga videos ko. Bye!